siya ang dangerous. Siya ang dangerous. As in dangerous. Kasi sa kanya nanggagaling yung mga baril. Sa kanya nanggagaling kung bakit nagkaroon ng mga military training. Dahil sa kanya. Protection niya. Human shields para sa kanya. Hindi kung kanino man. Hindi para sa mga tao. Absolutely. Hindi na siya kailangan pang umapak pa ulit doon. At hindi na siya dapat pakawalan kasama ng mga gulupong niya. Kasama ng mga masters niya. Kasi siya ay isang puppet lang din naman. Grabe ang sindikato nila. Sobra ang sindikato nila. Yung mga baril na sinasabi, totoo yan. Totoo yan. Namimilian sila ng baril. Sa Cebu yung mga baril at yung sa Surigao del Sur naman yung mga bala nila binibili. Dapat suggest i-separate yan sa tao. Kasi kung palabasin yan, gagawa siya ng ganun dahil nga train na din siya. Train na din siya. Gagawa siya dahil easy ang buhay niya. Ano talaga, Panginoon talagang dating niya, no? Kaya pala tumaba, no? Oh my God, yes. So, hinihimayan ng pagkain. Hinihimayan ng buto. Let's say yung hipon, tinatanggal ang mga balat noon para sa kanya. Pinupunasan ng pawis. Mantakin mo yan. So, magiging maayos ang mga tao kung hindi. Alam mo yun, ang daming naghihirap, libo-libo ang naghihirap dahil sa kanila. Libo-libo. Like I said, maano ko dyan, masisisi ko from head to toe. Samantala, dumistansya na ang Simbahang Katoliko at Iglesia Filipina Independiente sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ayon sa mga pari ng Iglesia Filipina Independiente o IFI, pati sila ay pinagbabawalang makapasok sa komunidad para magmisa at makipaglibing sa mga miyembro nilang namatay. Aminado ang Iglesia Filipina Independiente na mahigit 3,500 na miyembro nila ay ang mga taga-SBSI. Kabilang na dito si Senior Aguila na dati umanong sakristan sa simbahan. Hindi umano nagsabi ang mga miyembro na aakit sila sa bundok noong 2019 bilang pagsunod umano sa utos ni Senior Aguila. Nalungkot ang simbahan dahil pati ang mga pari nila ay pinagbawalan umano na makapasok sa SBSI para magmisa o magbendisyon sa mga miyembrong pumanaw. Giit ng simbahan, Kristyanismo ang kanilang paniniwala at wala silang kinalaman sa mga tinuturo sa SBSI. Pero bukas pa rin ang kanilang pinto sa mga gustong bumalik. Naglabas naman ng pahayag ang Katolikong simbahan na kaduda-duda ang paniniwala ng SBSI sa Santo Niño dahil ang Diyos umano nila ay si J. Renz Kilario o Senior Aguila. Ginagamit lang umano ng SBSI ang imahe ng Santo Niño para gawing katanggap-tanggap ang kanilang grupo. Insulto daw ito sa imaheng Santo Niño at sa kanilang paniniwala. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga miyembro ng SBSI sa mga paratang pero dati na nilang sinabi na wala silang pinagbabawalan na makapasok sa kanilang lugar. Naglabas naman ng Christmas Station ID ang SBSI. Nanghihinayang sila na hindi kasama si Senior Aguila sa video at umaasa sila na makakalaya siya sa pagkakadetain. Pareho naman nananawagan ng kapayapaan ang Simbahang Katoliko at IFI sa bayan ng Socorro. Umaasa rin silang mangingibabaw ang katotohanan at matatamo ang hustisya para sa mga umano'y biktima. Samantala, pinangalanan na ang dalawang mastermind umano ni Senior Aguila. Napakaganda. Pero nung na-invade na nila, nakuha na nila ang liderato, nag-practice na silang gumawa ng blood compact na ang ano nila, gumawa na sila ng kantang, yung kanta nila na tutuwanto. Gumawa na sila ng ano na meron ng tutuwanto. Asaan ang bayanihan? In-invade lang nila
to get the people, pero ang mga leaders gusto nilang magkaroon ng footprints na sila ang gumawa. Sila ang nagumpisa. Hindi yung tawag dito, yung second hand na sila ang gusto nilang kanila yun. Sila. I-erase ang bayanihan. Ngayon is 2-1 na at Omega de Salonera. Ganon ang makikita mo yung mga lyric, yung mga nila, Diyos ko, 2-1 sila ay handang mamatay at handang pumatay. Yes. Kaya, train sila mula 5 years old na mga bata. Hanggang sa sindikato. Grabe ang sindikato nila. Sobra ang sindikato nila. Yung mga baril na sinasabi, totoo yan. Namimilian sila ng baril. Sa Cebu yung mga baril at yung sa Surigao del Sur naman yung mga bala nila binibili. Paano yun natin? Pumunta kasi doon yung mga sundalo tsaka mga pulis. Wala nakitang mga armas. Kasi tinago na, yung iba nakalibing. Yes. At saka mga high-powered yung mga armas nila. Pero may M4, M16, M14. Grabe. Mga high-powered ang mga nila. Kasi nga, bago to nakapaghanda na sila, walang makakapasok sa kanila nung araw. Wala. Hanggang 2022 at early 2023 until March to April, May, and June, walang nakakapasok doon. Kasi kung bawal. Kasi kung merong magtangka, ibibitagin nila. Maglagay sila ng mga yung mapapahamak sila. At minsan nga yung mga DENR pumunta noon at saka may-ari ng mga lupa doon. Alam mo yun, ang ginawa nila, tinakot. Nag-ano sila ng airsoft na ang mga bala is yung mga marbles. Pinaulanan nila. So wala nang makakaakit sa kanila talaga. Binubutasan nila yung daan, binubutasan nila, pinagtataniman ng mga yung mga tire. Sira. At saka naglilibing sila ng mga bomba. Grabe, no? Yes! Iba na pa yung nila, no? As in, sindikato talaga. Grabe, kasi nga, yung mga tao din. Yung sasabi ni Senator Bato na nagkakaroon na sila ng sarili nilang gobyerno. Yes, totoo yan. Nagpalit na nga sila ng flag. Currency. No, yung flag nila. Nagpalit na. At saka yung mga drawing sa atin, di ba? May stars, may araw, sa kanila, mga bungo. So, ano ibig sabihin nun? Papatay at mamamatay sila. Ready sila nun. Ganun ang doctrine nila. Grabe. Ako'y nasasaktan talaga sa mga tao, sa grupo namin na ilang decades na pinaghirapan yun ng aming mama nina. Inaalagaan. Walang members ang bayanihan nun na magsasabing si mama nina ay walang hiya. Oh my gosh. Napaka-ayos ang aming grupong bayanihan. Wala talaga. Saka tulungan. At saka, let's say yung mga politicians, halinhinan din sila. Parang, take turn sila. Ikaw naman. Hindi swapang. Kasi kung sino yung suportahan ng grupo, yun talaga ang mananalo. Ganon kasolid. Ganon kami kasolid. Hindi ibig sabihin na pinipilit kami. Hindi ibig sabihin. But this time, kay Jerins, yes. Tsaka
noong araw, pag may mga ano, nasa sayo yan kung tanggapin mo, hindi. Yung mga nagbabayad na mga ano, na mga kandidato, walang pakialam si Mama Nina doon. Wala talaga. Hindi siya tumatanggap ng galing sa politiko. But this time, binebenta na ng mga tao before election pa. Binebenta na. Ate, final na pabor ka ba na dapat dami kasi nagko-comment, no? Pabor sila na dapat nang buwagin itong sama nito ni Jerins kasi mas lalo lang delikado, no, kung magtutuloy-tuloy. Anong masasabi niyo diyan sa ganyan na Absolutely. Hindi na siya kailangan pang umapak pa ulit doon. At hindi na siya dapat pakawalan kasama ng mga gulupong niya. Kasama ng mga masters niya. Kasi siya ay isang puppet lang din naman. Sila, yung mga tao doon, especially kay Karen Sanico, siya ang dangerous. As in dangerous. Kasi sa kanya nanggagaling yung mga baril. Sa kanya nanggagaling kung bakit nagkaroon ng mga military training. Dahil sa kanya. Protection niya. Human shields para sa kanya. Hindi kung kanino man. Hindi para sa mga tao. So, dapat lang talagang buwagin ang grupo. Wala di isang matitira doon sa bundok. At like I said, hindi na sila dapat pagsamasamahin. Kung bibigyan man ng pagkakataon na tulungan sila ng government, for me, they should not be allowed to live together na parehong lang din. Hindi na. Kasi corrupted sila. Ang kanilang mga mental ability is corrupted because they've been trained for 5 years now. It's train na sila, hasang-hasa na sila sa pagsisinungaling, man. Oh my, hindi ko lubos maisip na kayang magsinungaling ng mga taga-bayanihan. Pero ngayon, grabe sila magsinungaling. Talamak na parang totoo yung kanilang pagsisinungaling. Alam mo yun? Parang nagsasabi sila ng totoo. Kapani-paniwala. Alam mo yun? Yung train sila talaga na maging ganun. Dahil ang sabi, white lies daw yon. Hindi daw sila maiimpyerno pagka ganun. Meron daw pagsisinungaling na makakabuti sa kanila. So, wala silang nasunod ni isa sa 10 utos ng Panginoon. Lahat yun, taob sila. Taob. Kaya, para sa future ng mga future generation, dapat wala sila. Dapat si Jerins i-separate yan sa tao. Kasi, kung palabasin yan, gagawa siya ng ganun dahil nga, train na din siya. Train na din siya. Gagawa siya dahil easy ang buhay niya. Talaga, Panginoon talagang dating niya, no? Kaya pala tumaba, no? Oh my God, yes. So, hinihimayan ng pagkain. Hinihimayan ng buto. Let's say yung hipon, tinatanggal ang mga balat noon para sa kanya. Pinupunasan ng pawis. Mantakin mo yan. So, magiging maayos ang mga tao kung hindi. Alam mo yun, ang daming naghihirap, libo-libo ang naghihirap dahil sa kanila. Libo-libo. Like I said, ang masisisi ko from head to toe is si Mamerto Galanida at si Karen Sanico. At ito, sinakyan na lang din ni Jerins dahil binigay sa kanya yung kunwari, ikaw ang mag-uutos dahil ikaw ang Diyos, pero susunod ka pa rin sa amin kung anong sabihin namin sa iyo. Tama yun? Kasi lahat naman sinasabi niya at sasabihin niya, memorize yan. Galing kay Mamerto Galanida. Ano yan? Sinabi niya sa yun.
galing kay Mamerto Galanida at yung magpaparusa sa kanya kung hindi masusunod yung mga gusto nilang mangyari, ang magpaparusa is si Karen Sanico. Paparusahan si Jerins. Kaya si Jerins minsan nang nag-give up, nag-text sa tatay na hindi niya na daw kaya, uuwi na siya. Aba, inutusan siya ni ano. At kaya pinayagan nila na gumamit ng babae. Para hindi na siya kakalas. Hindi na siya aalis sa ano. Pinayagan na siya na kahit sino ang gustuhin mo, ibibigay namin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.